Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Man. Senator Bato de la Rosa umaani ngayon ng sangkatutak na pagbatikos. Dahil kung maaalala niyo po, mayroong kahilingan si Senator Bato de la Rosa. Ito po ay para sa mga pro-ICC na mga Pilipino na gustong papasukin ang ICC para imbestigahan yung EJK ni former President Rodrigo Duterte. Kasama na si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa at ang kanilang mga cohorts. At ang sabi niya, siguro dapat ang mga Pilipino na ito dapat ay pakantahin natin ng 1,000 beses ng bayang magiliw para matuto silang magmahal ng bansa. So nag-react po ang taong bayan. Binatikos po nila si Senator Bato de la Rosa. Sabi nila, Senador ka, hindi mo alam ang pambansang awit? Trending po tuloy si Senator Bato de la Rosa. Dahil dun sa kahilingan niya na dapat kumanta daw tayo mga pro-ICC Pinoys ng 1,000 beses ng bayang magiliw. Eh yung pala, hindi niya alam kung ano ang official title ng ating pambansang awit. Sabi tuloy ng mga netizens, talagang nakakahiya. Inulan ng bash at nagtrending si Bato de la Rosa dahil sa hindi pagkakaalam ng pangalan ng pambansang awit ng bansa. Tinawag ito ni Bato na bayang magiliw imbis na lupang hinirang ang ating pambansang awit. Nakakahiya ka, Bato. Ang lakas ng loob ni Senator Bato na pakantahin tayo ng 1,000 beses ng ating pambansang awit. Samantalang siya pala ang dapat kumanta ng pambansang awit or ng bayang magiliw ayon po sa kanya. Ni hindi niya alam kung ano ang titulo ng ating pambansang awit. Sabi po sa balita, muli na namang napatunayan ang kakulangan sa kaalaman ni Senator Bato de la Rosa matapos niyang maling tawagin ang pambansang awit ng Pilipinas na bayang magiliw. Sa totoo, ang tamang pamagat ay lupang hinirang, isang pangunahing bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan na tila hindi niya naintindihan. Nakakahiya. Nakakabahala na ang isang mambabatas na may mataas na posisyon ay hindi alam ang tamang pangalan ng ating pambansang awit. Hindi ba't bahagi ng pagiging leader ang paggalang at tamang pag-alam sa mga bagay na may kinalaman sa ating kultura at kasaysayan? Paano aasahan ang tamang paggawa ng mga batas para sa bayan kung ang simpleng kaalamang ito ay hindi niya alam? Ang ganitong klaseng kapabayaan ay hindi lamang nakakahiya, kundi nagpapakita rin ng kakulangan ng seryosong pagtutok sa mga detalyeng mahalaga sa ating bansa. Panawagan sa mga lider tulad ni Bato, matutong alamin at igalang ang mga simbolo ng ating bayan, kung hindi, paano magiging huwaran ng pagiging makabayan. So, ayan, tumalbog na naman kay Bato de la Rosa. Mag-uutos ka na kantahin namin mga pro-ICC Pinoys ng 1,000 times ang pambansang awit samantalang hindi mo alam kung ano ang titulo ng ating pambansang awit. So uulitin po natin para sa kaalaman ni Senator Bato de la Rosa, ang pambansang awit po natin ay lupang hinirang at hindi bayang magiliw. O sige, Senator Bato, kakanta kami ng 1,000 times kung kakantahin mo ng 1,000 times ang ating pambansang awit na bayang magiliw. Ay, lupang hinirang pala. So sa susunod bago mag-utos, siguraduhin tama ang iyong kaalaman. So, maituturing bang fake news itong pagsasabi ni Bato de la Rosa na ang ating pambansang awit ay bayang magiliw? Well, in a way, fake news po yan. Dahil ang totoong pangalan po ng ating pambansang awit ay lupang hinirang. So, sa mga fake news peddlers po dyan, magkwidaw-kwidaw kayo at mag-ingat-ingat. Dahil po sa balitang ito, mag-go-goodbye na ang mga fake news peddlers at ang mga fake news sa ating bansa, lalong-lalo na po sa social media. Dahil House launches probe into fake news peddlers, ICE accountability and legislative reforms. Then nag-umpisa na po sa Kamara ang investigasyon tungkol dito sa mga fake news at sa mga taong nagpapakalat nito. It is about time. Then noon pa po natin hinihintayan mula nung naglabas ng fake polvoron video di umano ni President Bongbong Marcos na napatunayan naman
na yun ay edited at AI lang. At nangako ang ating otoridad na hahabulin daw nila ang mga nagpakalat ng fake video na yon. Pero hanggang ngayon, wala pa po tayong nakikita na meron niya silang hinabol. Kilala naman po natin kung sino ang mga nagpakalat ng fake news na yan. So ngayon, this time, sa tulong ng Kongreso, ito ba ay hahawakan ng Quadcom? Dahil kung Quadcom ang hahawak nito, siguradong mahahalukay nila ang mga fake news peddlers na yan. Sabi po dito sa balita, opening salvo of Congressman Dan Fernandez of a war against the fake news peddlers. Sa mga nagpapalaganap ng kasinungalingan, binabalaan namin kayo. Sisiguraduhin natin na may pananagutan ang mga nagkakalat ng fake news. Ayan pakinggan ninyo si Congressman Dan Fernandez. Kilala naman po natin ang Quadcom, ang mga kongresistang ito, sa paghalukay ng katotohanan. Hindi nga ba't nahalukay lahat ng anomalya sa DepEd at sa OVP? Dito pa kaya sa mga fake news peddlers? Ang mga resource person ng hearing na to is to demand accountability. Yan ang kulang na kulang sa atin accountability. So we have to make these people, itong mga fake news peddlers na to, accountable. Patunayan nila kung totoo yung kanilang mga ipinapakalat na balita. Sa pamamagitan ng pagsumpa ng isang oath, pinapahayag ng mga resource persons na ang kanilang testimonya ay magiging totoo, na nagsisiguro na ang mga facts na ibibigay ay tapat at maaasahan. Ang requirement na ito sa mga legislative inquiries ng House of Representatives ay tumutulong para maiwasan ang maling testimonya o pagtatago ng impormasyon at pinapalakas ang kahalagahan ng accountability sa ating demokratikong proseso. Kung ang resource person ay magsinungaling o hindi magsabi ng totoo, maaari silang kasuhan ng perjury. Nako, ito ang hihintayin natin. Ilan kaya ang mahuhulog sa bitag nito? Nagkalat naman po kasi talaga ang mga fake news peddlers. Mabuti yan. Tawagin lahat yan. Mga DDS vloggers, mga pro-BBM vloggers, mga dilawan vloggers, lahat po tawagin. Lalo na yung mga pinaghihinalaan na nagpapakalat ng fake news. Para magkaalaman, ito ang gusto ko makita. Susubaybayan ko talaga to. Meron na naman kayo magsasalita dyan na freedom of speech ito, huwag niyong kitlin. Pero ito na po ang tamang panahon. Sumusobra na po ang mga nagpapakalat ng fake news. Sa kagustuhan nila na ibagsak ang ating gobyerno, kahit na alam nilang mali ang kanilang ipinapakalat, tutuluyan pa nila, palalaganapin pa ang kanilang fake news. Tawagin din kaya sa inquiry na yan yung pinakabagong fake news peddler? Tuloy ko po. Mahalaga ang batas laban sa fake news dahil tumutulong itong protektahan ang publiko mula sa maling impormasyon na maaaring magpagulo, makapanloko o magmanipula sa mga tao at sa buong lipunan. Tinutulungan nitong mapanatili ang integridad ng mga demokratikong proseso at tiwala ng mga tao. Ang mga maling balita ay madalas ginagamit para i-discredit ang mga mamamayan at mga institusyon ng bansa bilang bahagi ng mga destabilization efforts na naglalayong sirain ang kredibilidad ng gobyerno at mga lider. Tinutulungan ng mga batas laban sa fake news na mapanatili ang integridad ng mga demokratikong proseso at tiwala ng mga tao. Ang social media na kontrolado ng mga private companies ay may malaking papel sa pagpapakalat ng maling balita, kaya't ang pagpapalakas ng mga batas laban dito ay isang hakbang patungo sa mas responsableng paggamit ng mga platform na ito. Sa kabila ng leniency ng mga social media platforms sa pag-monitor at pag-regulate ng misinformation, ang pagkakaroon ng batas against fake news ay makakatulong upang maiwasan ang malawakang pagkalat ng fake news at panatilihin ang kaayusan sa ating lipunan. Bakit ba importante itong hearing na to? Ang HOR o House of Representatives hearing na ito ay isang paraan para maging vigilant din ang mga Filipinos, lalo na sa mga active sa SOCMED, sa mga mapanirang content na maaaring magdulot ng kalituhan at pagkasira ng reputasyon ng mga tao at institusyon. So ayan, maghinay-hinay po yung mga nagpapakalat ng fake news.
Diyan natin malalaman kung sino ba talaga ang nagpapakalat niyan. Kasi lahat na lang sinasabihan ng fake news. DDS vloggers, BBM vloggers, ang panglaban ng mga netizens o yung mga nagko-comment. Fake news ka, fake news yan, fake news na lang lahat. Kapag hindi umayon sa panlasa ng mga DDS, sasabihin nila fake news. Samantalang kitang-kita naman, halatang-halata naman kung sino ang nagpapakalat ng mga fake news. Yung mga gustong sirain ang gobyerno at ibagsak si President Bongbong Marcos. Sisiraan nila lahat. Mula kay President Bongbong Marcos hanggang sa mga organisasyon, hanggang sa mga departamento, lahat-lahat na gagawan nila ng isyo para sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo magtatagumpay sila? Hindi po. Dahil may mga taga-gobyerno pa rin tulad ng House of Representatives na hindi titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. And this time, malalaman po natin kung sino ang mga fake news peddlers. Kayo po, sa tingin ninyo, sino po ang unang-unang masasampulan sa investigasyon laban sa fake news? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.